Ang larawan. Nagsimula ang lahat sa isang masayang pagtitipon. Reunyon ng buong angkan mula sa mga pinsan sa malalayong probinsya hanggang sa mga tiyuhin at tiyahing matagal nang hindi nakikita. Tawanan, kainan at kwentuhan sa ilalim ng mga ilaw ng bahay sa bukid. Ang sentro ng okasyon, ang mga lolo't lola. Namin sa tuhod, ang pinakamatanda sa angkan, sina Lolo Isko at Lola Mating. Lumipas ang hapon ng kasayahan. At bago matapos ang gabi, minungkahi ng isa na magkuha ng family photo. Lahat ay natuwa. Tinawag ang photographer na inupahan isang tahimik na lalaking may dalang mamahaling kamera. Isa-isa kaming pumuwesto. Sa gitna ang mag-asawang Lolo Isko at Lola Mating. Sa paligid nila lahat ng anak apo-apo sa tuhod. Lahat ng buhay na bahagi ng lahi. Matapos ang session agad naming tinignan ang preview sa camera. Lahat ay mukhang maayos. Walang nakapikit, walang awkward na mukha. Masaya, kompleto, isa sa pinakamagandang kuhang pamilya raw. Kaya't napagkasundo ang ipa-edit, ipa-develop at ipa-frame ang larawan para maisabit sa bahay ng bawat pamilya. Makalipas ang ilang araw dumating ang mga larawan. Sa unang tingin, ayos ang lahat. Hanggang sa isang pinsan ang napasigaw habang pinagmamasdan ang kanilang kopya. Bakit may bata dito? Walang batang ganito sa picture. Lahat kami nagtaka. Tiningnan naming muli ang kanya at totoo nga. May anino ng batang nakaupo sa tabi ni na Lolo Isko at Lola Mating. Isang madilim na figura. Hindi ka pansin-pansin sa una. Pero masdan mo ng mabuti at unti-unting lilinaw. Tiningnan namin ang kopya namin. Nandoon din ang anino, pero malabo parang usok lang. Isa-isa naming siniyasat ang mga kopya ng iba. Ang mga malalayong kamag-anak, malabo lang ang anino. Pero habang papalapit sa immediate family, lalo na sa mga anak ni na Lolo't Lola, mas lumilinaw ang figura. Isang bata, nakaupo, nakangiti, mapula ang mga mata, at may sungay. Pinalot kami ng kaba. Isa-isang sinunog, itinapon at pinunit ang mga larawan. Walang gustong magtira. Walang may lakas ng loob na itago pa iyon. Lumipas ang mga taon. Pumanaw si Lolo Isko kasunod si Lola Mating. Isang araw habang nililinis ang lumang bahay nila, may nakitang lumang frame sa likod ng aparador. May alikabok, may sapot ng gagamba. Pinuksan niyo ng pinsan ko at natigilan siya. Nandoon pa ang larawan. Isa sa mga orihinal. At doon malinaw na malinaw ang bata. Para bang bahagi talaga ng pamilya. Pero may isa kaming kakaibang napansin. Ang bata, hindi na nakaupo. Nakatayo na ito sa likod ni na Lolo at Lola. Ang mga mata diretso sa iyo nakatitig. Hanggang ngayon walang may alam kung sino siya. Pero tuwing gabi sa bahay ni na Lolo at Lola, sabi ng mga bagong nakatira, may naririnig daw na yabag ng paa sa sahig at tawa ng batang hindi nila kilala.